Ang sarap maging malaya. Huwag kayong pauto dyan sa mga diktador na leader. Kasi yung paglilingkod, dapat magaan sa puso. Hindi mabigat. Ang paglilingkod dapat masaya, hindi pressure. Pressure sa mga patarget. Kasi dati in the past, parang, alam mo, may podcast. So, ang mangyayari, mag-iisip ka ng topic na makaka-relate yung mga viewers natin, And then, itatry mo na i-decipher yung mga points na sinasabi ni Kuya kung saan mo makikita po pwede siyang i-debunk. Kasi yun yung paraan para pahinain mo yung paniniwala ng mga believer doon sa isang paniniwala na totoo si Kuya at totoo ang MCGI. And from there, pagka nabasag mo yon, ang laking impact nun para yung masyadong lublob ng pagtitiwala, wag masyadong makahon. Sabi nga nung isa boss na isa sa mga assigned sa social media dyan sa MCGI, sabi niya sa akin noon dati, DK, ang tirahin mo, wag yung phone. Kasi pagka phone, wala yan Pag kasi Totoy Bibo lang ang tinira mo, walang issue yan Pagka tinira mo si Trotsky, walang impact yan. Pero ang tirahin mo dyan, yung credibility ng leader. Pag yun ang natira mo at yun ang nasira mo, lahat ng followers niyan magkakaroon ng doubt. At pag nagkaroon ng doubt yun ang i-start naman para wag silang masyadong magtiwala sa kulto. And yes, boss, maraming na-convinced doon Lalo na yung topic nating puno at prinsipe doon sa Jeremias 30:19. Yun yung naging main factor nila para mag-exit talaga ng MCGI Kasi sabi nga sa'yo, tol, mostly ng mga nasa MCGI, mga Bible believer di ba? Agree ka naman doon siguro? Ngayon, kung Bible believer ka nga naman, tapos ang paniniwala mo, sugo ng Josephus, at ang lisensya na gamit-gamit niya is yung Jeremias 30:19 hanggang 24. And then, napatunayan mo na hindi naman pala ukol sa Pilipinas yan at saka sa Pilipino, then magdududa ngayon yung nagoyo noong mag-uncle. Oo nga, no? Hindi nga pala sa Pilipinas at hindi nga pala to sa Pilipino. Anak ng putik. Bay sa Israel pala to naganap. So ano ginawa sa atin ng leader natin? Niloko lang tayo? Bakit naman tayo nagpaloko? Kasi masyado ka kasing nagtiwala. Ayun, ang nangyari sa'yo, nalimas ka. Yung dating sana kinikita mo, binibigay mo sa pamilya mo, wala. Masyado mong hinahati. Minsan, talagang full blast pa. Di ba? Ganun yung aral sa atin. Unang bunga ng lahat mong ani, bigay mo para sa gawain. Tingnan mo yung iba dyan, walang ipon. Nag-exit, ang natira lang sa kanila, isang kapirasong kondominium. Halos 30 milyon ang na-out niya sa paglilingkod niya sa MCGI. Ang natira sa kanya, wala. Kapirasong isang maliit na bahay na inuupahan niya. Parang yung isang kausap ko din, yung Elizabeth, mag-asawa yan pala. 1999 yung lalaki, 2002 naman yung babae. Alam mo, yung kapatid na yun never pang nakapanood ng sine. Ikaw, Del, nakapanood ka na ba ng sine? Oo naman. Yung kapatid, naniniwala ka bang merong magsi-50 anyos na hanggang ngayon di pa nakakapanood ng sine? Yun, yung kapatid na naanib sa MCGI. Hanggang ngayon, di niya alam kung ano itsura ng loob ng sinihan. Kaya sabi ko nga sa kanya, sis, pwede ba pakiusap, manood ka na po ng sine, isama mo na asawa mo, isama mo anak mo. At pwede ba, mag-picture kayo samantalang nandoon kayo sa loob ng sinihan? Brad, hindi ko pa po kaya. Biruin mo yun, Adel, Yung ibang mga miyembro ng Pamilya Royal, sabi nung nag-tip sa akin, nanonood daw ng sine, Adel. Oo, sa Brazil. Yun ang kwentuhan nga, di ba, yung mga apo doon ni Bes doon, nanonood ng sine sa mall, mga Royal Farm dyan sa Brazil. Sabi ko, paano mo naman nalaman? Kasi yun daw ang kwentuhan nila doon sa salute. Kasi yung source natin doon, waiter, no? Narinig na yung kwentuhan na doon, yung palabas doon sa sine. Kaya, ganun ang eksena. Kaya nanonood yung sine yung mga yan. At kumakain ng Jollibee.
Jubaro pa nga sabi ni Paring Badong, di ba? So, yung mga yung mga royal family at mga sila din mismo lumalabag doon sa mga aral na na supposed to be hindi dapat ginagawa, no? Kaya nga ang appeal natin doon sa mga fanatics na nandiyan sa closet pa, no? Enjoy nyo po yung buhay ninyo, no? Huwag kayong magpa-suppress sa kachipan, no? Na kayo just imagine sine pwede mo namang i-enjoy, di ba? Yung napaka-simpleng lang nun, bagay lang nun, DK, di ba? Hindi ka naman mag-i-spend ng malaking amount dun eh. Pero ano mo yun, yung simple thing na gano'n na pwede mo namang i-enjoy sa panahon natin na ipagkakait pa sa iyo dahil doon sa tawag yun, sa mga aral na hindi na illogical, di ba? Oo, yung bagay, Adel, na hindi naman bawal. Tapos nadi-deprive ka sa bagay na hindi naman masama. Siguro yung sine, maaari yung sine na sinasabi noon that time, yung mga sine noong mga panahon na, nung una siguro, yung parang may nabasa nga akong isang comment Siguro naman, Brad, ang tinutukoy na sinihan doon is yung mga sinihan, gaya noong mga sinihan na naglalabas na mga porno film that time, Maaari, yun, pwede. Kasi, maaari, pwede mo nga sabihin, well, intended talaga yan para panooran ng mga pornographic na movie, Parang yung sa Cubao, meron dun sa Cubao isang sinihan, ang mga pinapalabas dun, yung mga rated SPG ba tawag dun? Ikaw mahilig manood dun dati si ano yata Suki ka nun yung kwento mo si Chairman. Hindi ba ikaw yun? Laman ka lang sinihan dati, di ba? Yung sa May Cubao, di ba? Marami dyan alam ko, linyahan ng mga sinihan dyan sa May Cubao, dyan sa May Rizal Avenue, yan. Maraming mga sinihan dyan noong araw na talagang ang ipinapalabas yung mga X-rated film ba tawag doon? Hindi ko kasi alam, boss Yung mga ganun Alam ko, ikaw ang mahilig dyan talaga Joke lang naman, charing. Sabi nga nila. Yun. Siguro, yung mga sinihan na yun, na talagang intended para panoorin at upuan ng mga taong ang hanap lang naman talaga is kahalayan ng buhay, Pero yung mga sinihan ngayon, right now, Adel, hindi man ako nakapasok pa ng sinihan mula nang ako'y maanib. So meaning, 30 taon nang mahigit na ako hindi nakakakita ng loob ng sinihan. Pero may nakikita naman akong picture ng mga sinihan. Nakikita ko, yung sa loob ng sinihan, parang lang Parang nakaupo kang kumukuya-kuya-kuy ka lang din Parang may mga higaan pa nga yata May 3D yata silang tinatawag, 3D dimension. At ang pumupunta ron, mga respetadong pamilya, Adel. Yung ba, upuan ba yun na manlilibak? Hindi na yun upuan na manlilibak. So, pwede yun. Yung royal family nga, nanonood, tapos kayo naman, masyado nyong dinideprive ang sarili nyo. Pagpasok nyo ng loob ng sinihan, kasama nyo mga anak nyo. Ano ba intensyon nyo? Mag-banding kayo ng asawa mo, mag-banding kayo ng pamilya mo. Kalokohan lang yun. Masyado lang tayong nagtiwala sa lahat ng mga sinabi ni Bes. Masyado nating inisip na eto si Bes, suko ito, lahat ng gusto nito susundin ko kasi pagka sinunod ko ang gusto nito, sinusunod ko ang gusto ng Diyos. Dahil si Bes may espiritu din naman ng Diyos. Ayun, kaya nangyari, wala, masyado tayong na-deprive sa maraming kaligayahan. Hindi naman para magpakasama, kundi para i-enjoy, samantalang ikaw ay narito sa mundo. Kumikita ka naman, kapatid, why not? Relax. Kalma mo yung sarili mo. Wala. Minsan, ganun ang ginawa sa atin. O kapatid, yung cellphone mo, naiabuloy mo na ba yan? Na-experience mo ba yung ganun mga usapan dati, Adel? Yung yung... I-guilt trip ka nila? Oo, guilt trip ka pagka ikaw ay nakasuot ng something branded, yung mamahalin. Iniisip natin doon palagi, kipit ang gawain, di ba? So, bakit ka magluluho? Parang wala kang karapatang magluho o wala kang karapatang mag-enjoy. Ewan ko pero ganun ang pakiramdam ko during that time na
na nakikita mo si Brad Eddie, umiiyak, gipit na gipit, ang gawain, nangungutang para lang mairaos. Tapos makikita ikaw ang bagong cellphone, no? Tapos nagliliwaliw sa mga mga leisure park, o kumakain sa mamahaling restaurant. Dati kasi hindi yan pinopromote sa MCGI, di ba? Bigay. As soon as possible, kung saan tayo makakatipid, magtitipid tayo dahil gipit ang gawain at hirap na hirap ang mga ngaral. Di ba? Nakapamasyal ka ba sa Middle East nung time mo? Ano ka? Fanatics days mo? Nung nagpunta nga ako ng Israel naiinggit nga ako kay Brad Sani Alam ba kung bakit? Bakit? Abay, daming picture ni Brad Sani dun sa Israel Oo, nung nagbautismo siya sa ilog ng Jordan, dami niyang picture Samantalang ako nung napunta ako ng Israel ang picture ko yata yung picture lang sa lokal Kasi, photos, totoo lang. Siyempre, di ba, ilog ng Jordan yon Nung nando kami sa ilog ng Jordan, okay, fine, picture. Pero ang intention mo talagang para sa gawain, para sa bautismo Pero yung relaxation na nakita ko ng mga KNP sa mga pictures nila, talagang lahat ng pwede nilang mapuntahan, talagang in-enjoy nila. Pagka napunta sila sa isang lugar, kita mo naman si KDR, napunta ng Korea, at talaga namang todo-todo picture, may may mga damit pang-Koreano, di ba? Kahit saan bansa sila magpunta, talagang ini-enjoy nila kung saan sila nandoon. Yung royal family, nakita mo ba yung mga picture sa Universal Studios? Video, pictures. Di ba, ang punta nila para sa gawain. Pero pag punta nila sa gawain, after ng gawain, ayun, punta na doon sa mga lamierda. Punta na doon sa mga sa tingin nila, hindi nila ipapalagpasin ng mga opportunity, di ba? Ganun Kumbaga parang tayo, iniisip natin dati, ay hindi, tulong ko na lang sa gawain. Kaya nga minsan to the point na, totoo yun Minsan, naiisip ko yun dati. Ay, hindi. Yung ipamamasahe ko, titipirin ko na lang. Sa halip na ipamasahe ko, lalakarin ko na lang, dadagdag ko na lang to, pandagdag sa abuloy ko. May mga ganun talagang pagkakataon, totoo yun. Ay, pagka iinom ako ng soft drinks talaga, ay hindi. Yung iinumin kong soft drinks, aabuloy ko na lang, tutulong ko na lang sa gawain ko. Ganun yung nakita namin na disiplina ni Bes Kaya talagang sa maraming paraan, dinipreve mo sarili mo. Ba't ka bibili ng sapatos na mamahalin? Branded na sapatos, 2,000, 3,000 ang halaga. Sapatos, panlalakad mo lang, pantatakbo mo lang. May sapatos namang nabibili, tagpa 500. Ganun na nangyari. Kaya sa maraming pagkakataon, talagang tinipid mo sarili mo. And then magugulat ka na lang, yung mga leader ng religion mo, ay, mga branded yung damit, mga branded ang tatak. Ngayon mo na lang nare-realize, oo nga, sana once upon a time of my life, sana in-enjoy ko rin yung mga ganun. Hindi naman pala bawat. Ayun, hindi ka nag-aral. Yung mga royal family, nakita mo talagang mga titulado. Sina Ate Ruth nga, di ba? Naging abogada pa yata. Ang isa pang masaklap doon, DK, yung na-isolate tayo to the extent na na-miss natin yung maraming mga family gatherings, di ba? Ng pamilya natin. Lalo na yung mga members na Adel, tingnan mo, ito, sinasabi ni Mario Matugina, inggit lang talaga ang punot dulo niyan. Alam mo, Mario, kilala mo to, Adel, si Mario Matugina? Ito, yung junior o senior? Junior na kalagay. Hindi ko nakikita yung comment. Sabi niya, inggit yan, masama yan sa Biblia kung naniniwala pa kayo sa Biblia. Actually, hindi inggit Hindi inggit Hindi, eto, mag-assess ka lang, Mario. Kasi tandaan mo, nakita mo yan sa mga naglingkod na mga tinuruan ni Bes noong araw Totoo yun Pagka ang cellphone mo noon, medyo nag-a-upgrade ka, kulitan pa nga Ang bira naman cellphone mo, tola, humahataw ka, naabuli mo na ba yan? Ganun nag-guilt tripping tayo
Inaatake pa nga ni Bes nun si Brad Roland eh. Dahil yung brief daw ni Brad Roland kay mahal-mahal. Brief lang. Si Brad Eli, ang bibilin sa Divisoria. Ganun nagturo si Bes ng pag-aari mo hanan eh. Okay, doon naman tayo natuto. Talagang yun naman din ang ginawa ng majority naman sa atin na talagang sumampalataya. Pero yun nga ngayon, makikita mo na lang, magugulat ka na lang ngayon, naka Louis Vuitton? Talaga, totoo lang. Naka Fred Perry na damit. Talagang, dati Hindi yun eh. Ang tawag doon di kay hypocrisy. Diba? Yung tipong binawalan tayo na magluho, diba? Binawalan tayo na manood ng sine, tapos sila nanonood ng sine. Binawalan tayo na wag nang magpayaman o magnegosyo ng napakarami dahil malapit na, di ba? Tapos makikita mo sila ngayon, sila yung napakaraming negosyo, di ba? So, wag daw magsuot ng mga mamahaling mga kasuotan or something na alam mo yun, maaari makapagpatisod sa mga miyembro, di ba? Na mga alam mo, sa manggagawa, di ba? Hindi tayo naturuan tayo na wag tayo magsuot ng mga mamahaling damit or mga gadget, di ba, na maaari makapagbigay ng katitusuran sa mga miyembro. Pero makikita mo sila taliwas doon sa prinsipyo standard ng isang manggagawa. Imagine mo, sabi mo nga, si KDR naka Louis Vuitton, di ba? Fred Perry. Wala kang alahas, pero yung halaga ng iyong mga kasuotan, ang libo-libo yung halaga. So, papaano yun? So, yun yung sinasabi nating hypocrisy na ating tinututulan sa isang kulto, di ba? Na yan ay talamak na nangyayari na sa mga kulto. Hindi lang sa MCJ actually. Not saying MCJ only, but sa maraming mga kulto ganyan na nangyayari. No? Na yung mga leader ng mga kulto ay mga nagsiyamanan. Nagkaroon ng napakaraming mga unexplained wealth, asset, properties, businesses, etc. So hindi lang po yan sa MCJ ay nangyayari, guys. So kaya ang ating laging sinisigaw dito, mag-imbestiga po kayo, no? Alamin niyo yung bang mga expose na aming inilalabas, sinasabi dito ay totoo po ba o hindi. So at least from your end, nakikita mo kung iimbestigahan mo kung talaga bang nagme-make sense yung mga sinasabi natin dito, DK, or hindi. Dahil yung mga fanatics na nasa loob, DK, for sure marami din yan na nakaka-experience ng mga na-experience natin at na tayo ay na-suppress, di ba? Way back before, no? Nga lang iba yung mga birthday na yun, DK, isa rin yun. Just imagine, noon hindi naman yun, di ba? Sineselebrate yung mga birthday sa laman, di ba? I don't know pero yun ang naano sa akin ayaw ko, baka ako lang pero alam mo dati hindi yan pinopromote. Hindi naman totally bawal, pero hindi siya hindi siya pinopromote sa MCGI. Haljan, duruin mo, sugpo, ganito. May mga motif pa yung birthday. Ano ba naman? Ganun talaga Wala tayong magagawa kasi yun yung pinakilala sa atin Yun yung sinabi sa atin na yung birthday na yan walang lingkod ng Diyos na nagse-celebrate ng birthday. Di tayo namang si magaling, hindi nga naman tayo nag-birthday kasi sumusunod tayo doon sa leader natin. Ayun, sabi niya, ngayon, closet, out na siya, ayun, nagse-celebrate na sila ng birthday. Kasi nakita niya sa leader niya Ganun na nangyari. Pagka sa royal family, pwede. Pag tayo, masyado tayong tipid, masyado tayong, dapat, huwag kayo masyado magluluho. Sila pwede. Ano yun? Inggit ba yun? Hindi. Namulat ka lang sa ipokrasya na sila pwede, ikaw hindi. Masyado mo tinitipid ang sarili mo. Kaya guys,
Yung mga exeter ng MCGI. Yung isang kausap ko nga, nandito siya, nakita ko eh. Batiin ko lang, Adela. Si Elizabeth, nakita ko to, kausap ko to nung nakaraan eh. Nangingiti ako pagkakausap ko to mag-asawa na to eh. Sabi niya, sabi ko sa kanya, sis, paggawa nyo na ngayon, yung bubong nyo, alam mo, dahil sa sobrang bait ng kapatid, ang daming mababait na kapatid talaga eh. Yung kanilang mga pera talaga, binuhos nila para sa gawain eh. Hindi baling merong dapat ipagawa, hindi eh. Priority to eh. Gawain to ng Diyos eh. Mas inuuna yon. Kaya sabi ko sa kanya, sis, pagawa niyo na po yung bubong niyo naman, utang na loob, please. Para wala na pong tumutulo sa bahay niyo. Ayun. Budhi ng kapatid yun eh. Kasi nakita nila, kailangan ng gawain. Yung para sana sa kanilang pakinabang, para sa kanyang mga anak, plan ng kanyang mga anak, nakukuha pa yung plan ng mga anak dahil itinutulong sa gawain. Ang bait kasi ng kapatid. Majority talaga sumusunod sa MCGI. Unfortunately, yung ginagawa nating mga miyembro na todo buhos, todo magagawa, yun bang nandyan sa loob ng royal family, todo ba lahat naman ng ginagawa? Yung ikaw, meron ka ng sana pambili mo na ng bigas. Wala. Halimbawa, bibili ka na ang bigas mo, premium, let's say, halimbawa, 55 or 60. Minsan, titipirin mo, hindi. Yung matitipid ko rito para sa gawain. Yung halagang 50 pesos, tinityaga mong tipirin. Pero yung mga nandun sa taas, wala sa kanila yung pera na yon. Tingnan mo naman kung saan nagpupunta yung mga nandun sa Royal Farm. Yung ba inggit? Hindi. Naghahanap ka lang ng hustisya, kapatid. Naghahanap ka lang ng justice. Ikaw kasi masyado kang sumampalataya eh. Talagang to the max. Ganon, talagang to that level ha, Adela, na hindi baling maglakad ka, makatulong ka lang sa gawain. Hindi baling hindi ka makakain, makatulong ka lang sa gawain. Yung isang kapatid na kakilala ko, pan-Disneyland nila, Adel. Pang-Disneyland. Minsan lang isang pagkakataon ng buhay nilang makapag-Disneyland. Nangailangan ng gawain, itinulong sa gawain. Hindi baling hindi makapag-Disneyland. Na-experience niya ba makapag-Disneyland? Never. Tanungin mo mga royal family. Tanungin mo yung mga nandun sa taas. Nakapag-Disneyland na ba? More than that. Oh, ang hanap ba natin inggit? No, it's about justice. Na it's high time para naman sa'yo, kapatid. Bigyan mo naman ng panahon ng sarili mo. Dati kang hindi kumakain sa mga mamahaling restaurant. Mahal dyan. Duruin mo. Sugpo, ganito. Huwag dyan, mahal dyan. Kaya mo namang bumili, ba tayo mong bumili? It's high time. Asikasuhin nyo naman ang sarili nyo. Ang bihira. Masyado nyo tinipid ang sarili nyo. Ay, hindi. Pwede naman fake eh. Ganun yung tingting ko dati, Adel eh. Ba't ka bibili ng ganyang damit? 4,000 halaga. Abay, pagka bumili ka ng 4,000 halaga, pag bumili ka ng fake, abay, makakabili ka ng 10, di ba? Ganun yung thinking ko nung araw eh. Kasi yun yung tinuro ni Bes. O, pero ano, nakikita mo suot ng leader mo, Fred Perry, magkano isang piraso? O kaya mo bang bumili ng Fred Perry? Kaya mo naman eh. Pero ba't di mo ginagawa? Kasi nga nagtitipid ka sa gawain. Yung isang kakilala ko, alam mo bang kaya niyang bumili ng LV, ng Louis Vuitton bag? Pero never siyang bumili ng Louis Vuitton bag. Never. Kasi ang pakiramdam niya, masama yung gagawin niya sa pagbili niya ng Louis Vuitton bag. Dahil dapat una gawain. O, pero nung makita niya, putik, bakit yun, no? Naka-Louis Vuitton. Kaya sa tindi ng sama ng loob niya, talagang mula shoulder bag hanggang sa traveling bag, Louis Vuitton. Alagay sila lang. Kaya ko naman bumili. Yun ang ibig naming sabihin. Pwede naman kayong kumain ng masarap, di naman bawal. Bakit tinitipid nyo sarili nyo? It's high time, bumawi kayo para sa pamilya nyo. Kaya nga ako, nagre-relax na ako ngayon, Adel. Ikaw lang naman ang ano eh. Ayun. Tsaka yung tama ka din eh, yung sinoppress, tinuruan tayong isuppress yung sarili natin. Doon sa capable naman tayo na gawin, diba? Tapos magamukot mo, sila, todo kalayawan, todo ang biligan kung ano-ano, ng mga mamahalin. Isang example nga dyan na
in-expose natin itong si Eli John Rason, yung kapatid mismo ni KDR, na kung magpalit ng motor ay parang brief lang, DK. Diba? Kung makikita mo yung mga motor niya nitong in the past 3 years lang yata yung nakalipas ilang motor siyang palit. I think 6 ba o 7? Parang ganun no? At ang masaklap i-finiture pa sa Manibela. Bro, di Pilig proud ba yung kuya, diba? Imagine mo yung kapatid niya kakabili lang nung may Harley, yung kwento niya, yung may Harley Davidson siyang motor, diba? Pag ilang motor niya na yata yun nung nag-long drive daw sila sa Ilocos, may mga kasama rin siya mga naka-big bike. Nahirapan daw siya, masakit daw sa katawan. Kaya ang ginawa niya, nagpalit siya ng motor. So, bumili siya ng yung Honda na tinguna ng 100, almost 1 million ng isang presyo. Yun, pag long drive daw talaga, yun yung pinictures sa Manibela. Alam mo, after few months, I think 5 months lang or 4 months yata, nagpalit ng bago. Yung BMW na motor. Binilag pa ditong Kulokay na to. Binilag pa. At tawag dito, pinicture pa doon sa, binilag at talagang pinangalandakan pa sa publiko na meron siyang bibiling BMW na worth 1.5 million almost, no, yung presyo. Kaya ayun, diyan makikita mo na yung luxurious lifestyle nitong mga royal family, no, na may double standard no, na imagine yung mga miyembro, mga officers, mga workers na nagsasakripisyo na ipangutang yung mga patarget sa mga lokal para lang mairaos. Tapos makikita mo itong mga nasa royal family, kung gumastos, parang wala nang bukas. Kung magpalit ng motor, parang brief lang, di ba? Hindi naman natin sinasabing ninakaw nila sa abuluyan niya, no? Or karapatan din nila yon na gawin yun. But ang sinasabi natin dito, no, kung paano nilang iniaaral sa mga membro na dapat mamuhay ng simple, wag magluho dahil gipit ang gawain, dapat sa kanila mismo nagre-reflect, no, pangunahin na yung mga aaral na yan, at sila dapat ang maging ehemplo. Bakit hindi sinisita ni KDR yung kapatid niya na yan, na ampon, Bakit hindi niya sinisita at masaklap piniromote pa doon sa Manibela? So anong mensahe na gustong iparating ni KDR sa kapatiran? 'Di ba? Di ba yan, sampal yan sa mga membro na ipinangungutang na lang yung gawain, yung mga patarget sa lokal para lang mairaos, tapos makikita mo sa kanila kung magluho wagas. Yan ang sinasabi natin na may mga double standard na nangyayari sa loob na hindi po makatarungan. Di ba? Correct. Ewan ko hindi ko kasi nasusubaybayan itong nasa live chat mo no? Itong si Mario Matugina Jr. Hindi ko alam ko kasi nahahagip ko lang yung inggit lang kayo, yun lang. Hindi ko nakikita yung mga comments. Ang nakikita ko lang, yung mga pumapasok, watching. Ito sabi niya, alam mo, ikaw po naging bitter ka din, yung mga nakikita ko sa kanya. Well, ang sa amin ito kung gusto nyo na yung kinikita nyo dyan is ibuhos nyo para sa gawain, di sige, go ahead. We don't care Kung gusto nyong umattend ng pagkakatipon nyo at ipakain nyo ang oras nyo, go ahead. We don't care. Anong paki namin, di ba? Kumita ka, meron kang bonus, ibinigay mo para sa gawain nyo dyan sa MCGI, then go ahead. We don't care. Wala kaming pakialam. Kung gusto nyo, lahat ng pera nyo, ibuhos nyo dyan sa gawain nyo sa MCGI, go ahead.
buong lakas nyo, ibigay nyo sa MCGI, go ahead. Wala kaming problema riyan. Kasi, pinagdaanan namin yan.